ano lang, tawag dito, easy method lang. Tsaka quadratic. So, copy mo lang yung x squared. Then yung negative 5x. Then yung 2 mo, multiply mo dito. Nung kakalabasan, pag tinimes mo yon. So, 2 times 2, magkakaroon ka ng okay. ng 4. So, magkakaroon tayo ng equal 0. So, ngayon ito madali na i-factor, di ba? Kasi hindi na to 1. Hindi na more than 1 yung coefficient ng x squared mo. So, gawa ka ng dalawang parenthesis. Pero kung nahihirapan ka, sabihin mo is, ganito gagawin mo. Kunin mo yung constant na positive 4. Then, yung sign kapag positive, di ba, pares positive pwede. Then, pares negative. Pag minultiply, tingnan mo yung middle term mo. Kapag yung middle term mo is negative, ito gagamitin mo. Or kapag minus plus, negative yung dalawang partner ng x. So, magkakaroon ka ng negative 5. So, hanap ka ng factors ng 4 dapat negative 5 or 5 dapat pag inad. So, integers na lang yan actually. So, yung factors ng 4, pwede siyang 1 times 4, pwede siyang 2 times 2. Pero ito, pag inad mo to magiging 5 eh. So, ito magiging 4. So, ibig sabihin, dapat yung gagamitin mo is yung magiging 5. So, ang gagamitin mo is 1 tsaka 4. So, 4 tsaka 1. Hindi pwedeng 5. Kasi times 4 lang dapat eh. Pag yung product mo dapat is 4. Pag pinag-times mo to, dapat positive 4 yung lalabas. Kapag pinag-add mo naman to, dapat negative 5 yung lalabas. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng x minus 4 tsaka x minus 1. Pero hindi pa to yung original kasi ito galing to dito. Eh, yung given mo ito eh. So, para mapunta to sa original na given, itong ginamit mo na to, i-divide mo siya ngayon dito sa lahat ng constant. So, ngayon, ito magiging x minus 2 kasi pwedeng ma-divide. Then, ito naman magiging 1/2. So, dahil roots naman yung kinukuha mo, lipat mo na sa kabila. So, pag in-equate mo sa 0 lahat ng factors, so magkakaroon tayo ng positive 2 dito. Then, 1/2 naman dito na part. So, ito yung magiging solution mo using easy method. Pero pwede yan, mas madali yan kung quadratic formula. Pero kung hindi mo naintindihan ito, mag-quadratic formula ka. Pero kung gusto mong maintindihan, marami na ito dito guys sa YT. Sa quadratic equation na form, na playlist. Pero factoring ang pinakamadali dito actually sa quadratic. Kung master mo yung factoring, yan yung pinakamadali. Pero pwede siya quadratic formula. So, lagay natin. So, meron tayong A. Dapat naka-equate sa 0 muna. Kapag hindi siya naka-equate sa 0 guys, kailangan mo ilipat yun sa loob, sa kabilang side. Para maging equate sa 0. Total naka-equate na sa 0. Pwede mo siya kunin yung ABC. So, ano ba yung magiging A natin? Ano yung magiging B? Tsaka ano yung magiging C natin? Ano yung magiging value ng A mo? Yung mga coefficient. That's correct. So, yung A natin is 2. That's correct. Yung B natin is 5 ba? Hindi. Sabi ko diba last time, lagi mo i-consider yung katabi niyang sign. So, kapag meron siyang katabing minus, ibig sabihin, negative 5 dapat siya. Kunyari, dito, minus 2. Ibig sabihin, dapat yung C mo negative 2 dapat. Pero dahil positive yon, lagay mo lang 2. Kasi consider naman yun na plus. Then, proceed ka sa quadratic formula. So, ano ba yung formula natin? That is negative b plus minus ng square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Then, plug na lang natin. So, sabi natin kanina, lahat ng variables, parenthesis muna. Para hindi ka mahirapan mag-plug. Kasi, lalo pag may mga negative numbers,
Tulad ng sinabi ko kanina, tulad nito, yung b mo negative 5, may negative ka dito. Pag nilagay mo dyan is 5 lang, ibig sabihin yung value ng b mo 5, hindi negative 5. So, kailangan mo siya ilagay as negative dapat. So, mas maigi na ilagay mo siya as parenthesis muna. So, plug mo na ibang mga numbers. Then, ito, negative times negative 5, magiging positive 5. Then, negative 5 squared, anong magiging sagot mo dito? Pag meron kang negative 5 squared, that is positive 25. This gets mo yun. Then, yung negative 4 times 2 times 2 mo, anong magiging sagot? Magkakaroon tayo ng so, 4 times 2 is 8 times 2 is 16. Pero dahil meron siyang negative, so negative 16 dapat. Ito times mo rin to sabi natin na kung ano yung katabi niyang sign or na operation, siya yung magiging sign niya. Sabi negative 4 times 2 times 2 siya. All over yung 4. So, magkakaroon tayo ng 5 plus minus. Yung 25 minus 16, anong sagot? That is magiging 9. That's correct. Over 4. So, ngayon, magkakaroon tayo ng 5 plus minus. Ano ba yung square root ng 9? That is 3. That's correct. Over 4. So, ngayon, dahil meron tayong plus minus dito, magkakaroon tayo ng dalawang solution. Yung una, that is yung 5, tapos plus yung 3 natin, over 4. Then, yung pangalawa naman is yung 5 minus 3 over 4. Wait, thank you, Andre. Rose. So, magkakaroon tayo dito, guys, ng 5 plus 3, which is 8 over 4. And yung 8 over 4 is magiging 2, diba? Then, yung kabila naman, yung 5 minus 3 is magiging 2 over 4. And yung 2 over 4 kasi pwede masimplify as 1 half. So, same process pa rin. Same yung sagot, I mean. Magkaiba lang ng process. Yung ano kasi, yung tawag dito, yung quadratic formula kasi ito yung pinaka-safe gawin pag nahirapan ka sa factoring. Pero pinakamadali is factoring kapag master mo, guys. Sa given pa lang, makikita mo yun kung factorable or hindi. So, kung gusto matutunan yun ng mas malinaw, nandito yan, may playlist na ng factoring. Pwede mong aralin. Hindi ko alam yung